Imaginein mo, nasa loob ka ng video game. Sa loob ng video game, meron kang character. Yung character na yon ay ikaw. Itong kausap ko ngayon, ikaw. Yung character mo na yon, ano ang gusto mong maging katulad niya? Gusto mo ba yung character na yon malakas? Gusto mo ba yung character na yon is mage? Yung character na yun ba is nakakapag-portray, nakakapag-command, nagkaroon siya ng soldiers. So ano yung character na gusto mong i-portray sa buhay mo? Oh, malakas tayo lahat sa gusto nating character na nilalaro. Paano kapag dalhin natin sa totoong buhay? Nagle-level up ka ba? Ginagawa mo bang ayusin yung shit mo? Yan ba talaga yung gusto mo? Dine-develop mo ba yung character mo sa real life? So, gaano ka ka-busy? Gusto mo ba yung character mo walang ginagawa? Walang binibuild? Walang sense of purpose sa ginagawa? Gusto mo ba andun lang siya? Tenga lang. Nag-revolve lang sa walang napoproduce, walang nakikreate. Walang na-help. Basically, wala siyang accomplishment everyday life. So, ganun yung character mo. So, tingnan mo yun. Tingnan mo, third point of view perspective ka, okay? Tingnan mo yung buhay mo as a character ng video game. Yan ba yung gusto mong life? Okay. Tanggalin mo yung feelings, tanggalin mo yung emotion. Set aside mo yan. Maganda ba yung napoportray mong story ng life mo? Check mo. Papunta ka ba sa gusto mong path? Makakatulong ba yan para mag-level up yung tinitingnan mong character? Nakakapagbukas ka ba ng skill? Kasi kapag nilay down natin yung mga cards na meron ka sa life mo ngayon, ano dyan yung magagamit mo para sa strengths mo? Para mag-level up ka lalo, ano yung strength na meron ka? Nade-develop mo ba yan? O hawak-hawak mo na lang yan, nasa ego side mo na, oh magaling ako. Pinakikita mo ba? Pinakikita mo ba sa sarili mo? Dine-develop mo ba? Napapakinabangan ba yan ng mundo? Basically, kapag meron kang father and son imagination, gusto mo ba yung anak mo ay walang ginagawa? Na-imagine mo ba yon? Na pag nakita mo yung anak mo na naglalakad, na nakayuko, tingin mo matutuwa ka sa anak mo? Wala siyang amazing story na kine-create. Okay? Maski ikaw, alam mo sa sarili mo, ayaw ng tatay mo ng tamad. Ano na-create mo? Ikaw ba yung naglilay ng opportunity para sa mundo mo? Yan. Ha? So, kung sa mind mo pa lang ay hindi na okay yung system mo, paano pa kapag nakikita mo na yung sarili mo na down? Okay? Negative na nga ini-input mo eh. Tapos hindi mo pa kayang i-turn into something positive. Paano mo pakukulayan yung mundo mo? Kung lahat na nakikita mo ay nakafocus ka sa negative at hindi mo siya kayang dalhin sa positive, pwede mag-chase ka ngayon ng happiness. Imbis na ang chine-chase mo ay ang pag-develop ng something important. Dito pumapasok ang one-person business. Okay, lahat ng ginagawa mo na project ay dapat may meaning.
Is your life have a meaning to you? Do you develop your life? The way you speak, do you complain? Do you blame? Do you compare yourself to others? Has your life had a meaning? Your life has a purpose? Or you just go with the flow, you're just a feather of the wind, wala kang ginagawa, okay? Wala kang kinikreate, wala kang binibuild. Ayun no, misery loves company. You are the sum of 5 people you hang out around with. Kapag ka sumama ka sa matalino, magiging matalino ka. Kapag ka sumama ka sa tamad, magiging tamad ka. Pag sumama ka sa mga nagbe-blame, magiging blamer ka din. The more na nakikita mo yung purpose mo, is the more na nagle-lay out lahat ng opportunities. Nagiging mas fluent. Okay? The more na mas makikita mo yung journey mo na may process. And the more you build, the more you see your purpose in life.